Ako po si Marlon Suarez, presidente ng DCFC dito sa Pangasinan, MG23 Loop. Bata pala ako, halos madami na. Sila kuya ko, ibong ano lang, pakawala, maraming ibon. Nung may mga club na, doon na, medyo sinerte, dumami din yung mga ibon. 2013, di pa ako nakapag sa club. Nagpa-member na ako ng 2017. 2018, nag-second overall ko ng Norte. 2019 naman, second overall ulit ng Mindoro sa South. Yung nalaman ko doon din sa mga kasama ko, sa mga kumpare ko. Kasi dati yung maring ng ibon, hindi ko alam kung club ng MUFC, club ng PHC, club ng ganyan. Natutunan ko rin sa mga kumpare ko kung ano yung mga lahi ng mga ibon. Bali sa pagpili ng ibon, dapat yung healthy siya, tapos maganda yung katawan, tapos yung mga tinapos ng mga ibon. Doon ko rin sila binibreed, yung mga talagang dapat kondisyon pagbibreed mo. Bali, ito yung breed ko. Ito yung kay Ising Dalubhasa. Galing din sa kumpare ko. Nag-direct kay Ising Dalubhasa, Ariel Pire. Subok ko na rin yung mga line niya. Paris ko, yun yung anak niya, crossbreed ko na. Malaki siya, tapos parang apple body siya. Healthy talaga. Yung pinaris ko diyan, yung mismong nanay ng second overall ko ng Norte. Ganyan din kulay, black chick. Kaya yung pinaris ko kasi namatay yung dating nanay ng second overall ko. Lahi ng Mindoro ko, galing kay yan, Michael Tagudin sa Alabang. Lahat ng mga breeder ko galing dun din sa Maynila. Bing Austria, yung pares ko naman, yung bintungki ko. Tapos yung pares kong yan, subok ko na din. Nakapagtapos ng North, 6 laps yung sa Pangkom. Tapos, nung Batanes, hindi nakauwi. Nung bago pa ako nun, hindi ko pa alam yung sistema para pagpauwi ng tawid dagat. Tinanong ko to si Michael Tagudin, yung mentor ko. Nagkamali ka ng sistema, sabi niya. Nung tinuro niya sa akin, doon na ako nakapagpauwi ng tawid dagat ng Mindoro. Bali, yung style ko kasi, nanay nung Mindoro ko sakali, yung anak niya, papares ko. Tapos yung naging anak nila, pares ko dun sa mismong pinsan niya para papalapasin ko yung mismong dugo ng nanay ng Mindoro ko. Mga checkered na white pack, ganun ang nilalabas. Sa South ko nilaro yan eh. Pwede rin sa North, pero ang laro niyan kasi pag pulling-pulling, hindi mo maasan. Medyo mabagal, pero pag malayuan, talagang baban siya. Yun ang kagustuhan ko doon sa breed na yan. Ang ibon kasi, napapansin ko, lahat ng mga ibon na breed ko dyan, pag lumalayo, lalong lumalaki yung katawan. Hindi kahirap mag-recover, ganyan. Ganun ang sistema ng lahi niya. Bali, pag malapitan lang kung sakaling dito sa Pangasinan hanggang mga Bulacan, mga Pampanga, ganun mga 1,000, ganun lang yung speed. Sakaling ganyang layo ng mga bitaw, hindi pa ako nagagamot. Kumbaga, ayaw kong yung baga nila. Inayan ko lang silang rapuling, pabayaan ko lang sila. Pero pag malayuan, doon ako bumabanat. Nung una, nung Pasay, naka 1-1 plus. Tapos nung Lucena, Quezon, nakapag-second overall champion. Nung Batangas ko, medyo mina, wala akong mid-toss, tapos halos hindi maharap. Nag-speed din ng 800 plus nung Batangas. Tapos nung Mindoro na, 900 plus or 1,000 something. Ang mga ibon ko dito, ito naman, galing dun kay Michael Tagudin. Yung pure Victor Lim, ex-Victor Lim ko. Tapos yung hen naman na white pack, yan yung demonyo line ko na pag lumilipad yan, talagang tumutulog siya. Kaya yung pinares ko. Yan, yung mga bird ko. Yung Alin Samar ko nandun, 2 times Alin Samar, yung tatay ng second overall ko. Dito naman, yung mga bago ko, yan yung Colson line. Yan, pinares ko sila ng dalawa. Subok lang, hindi pa masyadong Ang breed ko ngayon, yung 2 times Alin Samar, tapos yung Japan line, Ising Dalubhasa, tapos yung Victor Lim, Colson line, tapos yung kay Bing Austria, tapos Bintongki, kay Sir Jaime Lim, yung direkta na kinuha na color. Yung Mindoro ko, tapos yung pinsan ng Mindoro ko, pinares ko na. Jaime Lim, galing kay Sir Jaime, yan, direct po yan, kay Sir Jaime. Ito yung pares niya, yan yung pares niya. Medyo benrik ko, medyo hindi ko pa nakuhanan, medyo matanda na rin kasi yung hen natin. Bali, yung nasa ilalim natin, galing din kay PB Tagudin, kay Michael Tagudin, stock bird nila. Tapos yung hen naman, Victor Lim, ex-Cabial naman yan.
Yung ko naman, Vandenbroek, tapos Maasin Line. Ito naman sa tropa ko to. Produce ng anak nito, nag-lap champion 2 times to. Yung color kasi, pwede mo ma-intense of color, tsaka maganda rin sa mata pag lumilipad, pag nakikita mo sila. Tapos sa of color kasi, doon mo makikita yung ibon na talagang doon yung maganda yung alaga mo. Kasi di ba yung pakpak, naglalagas. Kaya doon dapat nagpipider ka, pag dating ng race, dapat naka-ready ka. Bali sa pagkondisyon ko naman, parang tao din yan. Kung sakaling ibon galing karera, tignan mo yung katawan, yung ipot ng ibon. Tansyan mo rin yung pagkain, kung gaano kalayo. Kasi pag sakaling madami naman yung pagkain, hindi naman makakalipad dyan, mabigat. Doon din makakakuha ng sakit. Kasi hindi matutunawan yung ibon. Doon mo makikita kung talagang kondisyon yung ibon mo o hindi. Madalang akong mag-bait to, halos hindi kasi halos hindi ko marap. Sabay yung loading namin, pinapadala ko ng ibon, halos isang araw ko lang mapakain. Pero ang obserba ko, yung ibon ko dapat healthy, yung talagang matututukan mo, yun ang ginagawa.